Napanood nyo na ba ang Ultra Rich Asian Girls dati? Ito ay isang Canadian reality show tungkol sa 4 na mga babae na nagmula sa mayayamang pamilya. Pero lumalabas na 3 sa kanila ay katunay hindi mayaman at nagsinungaling tungkol sa background ng kanilang pamilya. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa isa sa 4 na babae. Ang kanyang pangalan ay si Florence Zhao. Si Florence ay pinanganak sa China noong 1987. My family and I moved to Canada when I was 14 years old. Mes parents voulaient que je sois trilingue, donc nous sommes installés à Montréal pour que je puisse apprendre le français. Sa palabas ay ipinakita ni Florence ang kanyang mga mamahaling bags at alahas. At katunayang inibitahan pa niya ang ibang babae na sumama sa kanyang private island para magbakasyon. Welcome to Island! Nag-comment pa siya tungkol sa mga babae nagsisinungaling tungkol sa background ng kanilang pamilya. They probably would appreciate you more for, if you're confident for who you really are, instead of trying to fool them all the time, to pretend to be someone you're not. Pero ang totoo niya na hindi rin naman siya nagmula sa mayamang pamilya. Ang private island na pinagyayabang niya ay katunayang hindi sa kanya o sa kanyang mga magulang, kundi sa kanyang tito na si Yuan Gang. Sinuportahan ni Yuan ang pamilya ni Florence ng ilang taon. Ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at pagbili nito ng mga mamahaling gamit ay bigay lahat ni Yuan. Ginamit lamang ni Florence ang mga ari-arian ni Yuan para magmukha siyang mayaman sa palabas. Pero makalipas ang 1 taon pagkatapos ng nasabing show, natagpuan ang wala ng buhay na si Yuan sa private island niya mismo. Taong 2001 ang ama ni Florence na si Zhao Li Olito na halos hindi makapagsalita ng English ay dinala ang kanyang pamilya sa Montreal at doon nagsimula ng panibagong buhay. Noong una ay naging maayos naman ang lahat at katunay nakabili pa nga ng bahay si Lito sa bansa. Pero makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na siya ng problema sa pera. Wala nang halos magawa ang kanilang pamilya kaya naman kinontak niya si Yuan Gang na siya nagligtas ng buhay ng kanilang pamilya. Si Yuan ay pinsan ng misis ni Lito na si Li Zhao o Clara. At si Florence ay hindi nila tunay na anak kundi adopted ng mag-asawang Lito at Clara. Si Yuan ay pinanganak sa China noong 1973. Bata pa lang ito ay napakaikli na ng pasensya niya at dominante. Pero matalino si Yuan at may talento sa negosyo. Sa edad na 32 ay nagumpisa na siya ng coal mine business. Taong 2005 naman ay naging milyonaryo na si Yuan. Doon na siya nagdesisyon na mag-migrate sa Canada. Taong 2007 sa edad na 34 ay nakakuha na si Yuan ng permanent residence sa Canada. Sa mga oras na yun ay nakabili na siya ng 7,500 acres na lupa sa isang isla na nagkakahalaga ng 1.5 million Canadian dollars at pinatayuan ang villa na nagkakahalaga ng 6 million Canadian dollars. Bumili din siya ng yate, Bentley, Rolls-Royce at ilan pang luxury cars. Madalas ding bumiyahe sa China si Yuan kaya madalas na walang taong kanyang bahay sa Canada. Doon na niya kinuha si Lito para maging mayordomo. Kaya naman taong 2010 ay lumipat na si Lito at ang kanyang pamilya mula sa Montreal papuntang Vancouver. Pinatira ni Yuan ang pamilya ni Lito sa kanyang mansyon na may 10 kwarto, may sauna room, swimming pool at malawak na lawn garden sa labas. Samantalang nakatira naman siya sa isa pa niyang bahay. Pagpunta ni Yuan sa Canada ay pinasok niyang real estate investment at farm business at nagtayo din siya ng agricultural company. Inatasan din niya si Lito na magtrabaho sa kanyang kumpanya at ginawang chef si Clara. Malaking kinikita ni Yuan sa kanyang mga negosyo. At para maiwasan ang malaking tax, ipinangalan niya isang villa niya kay Lito. At bumili din siya ng Bentley para may magamit ang pamilya ni Lito. Hindi lamang libreng tirahan, sasakyan at pang-araw-araw na gastusin ang binibigay ni Yuan sa pamilya ni Lito. Siya din ang gumagasto sa pag-aaral ni Florence sa Italy. Taong 2013, pinahiram ni Yuan si Lito ng 2 million Canadian dollar para i-invest sa stocks. Pero natalo lahat yon. Hanggang sa namatay na lang si Yuan, hindi pa nababayaran ang perang yon. Dahil sa tulong ni Yuan, namuhay din ng marangya si Lito at ang kanyang pamilya. At sinunod din niya ang mga hilig gawin ni Yuan. Gaya na lamang ng panghahunting, pangingisda at pag-swimming na magkasama. Binigyan din ni Yuan ng karangyaan sa buhay ang pamilya ni Lito. Hanggang sa dumating ang araw ng krimen. May 2, 2015, pinuntahan ni Yuan si Lito para tanungin ito tungkol sa bagong na imbentong gun rack na ginagamit sa panghahunting.
Masigasig na ipinakita ni Lito kay Yuan ang baril at malakas ang pakiramdam niya, nakikita sila ng malaki pag ibinenta nila ito. Pagkatapos niya makita ang gun rack, naisip ni Yuan na pwede sila magtayo na pareho ng gun rack company. Pero pagdating sa sahod, doon sila hindi nagkasundo. Ayon kay Yuan, sasahuran niya si Lito ng 4,000 Canadian dollar kada buwan na humigit kumulang 164,000 sa peso. Pero nagulat si Lito dahil ang buong akala niya ay makukuha niya ang 1/3 ng company shares. Siya ang nag-imbento ng baril, pero bakit sasahuran lang siya ng 4,000 Canadian dollar kada buwan? Ngunit para kay Yuan, napakasimpleng imbensyon lamang yon at madali lang daw magaya ng ibang tao, at hindi rin siya sigurado kung kikita nga ba sila o hindi. Nagulat pa si Lito nung biglang nagsabi si Yuan na, "Kung ipapakasal mo sa akin ang iyong anak na si Florence, bibigyan kita ng 50% shares ng kumpanya." Ang buong akala ni Lito nagbibiro lamang si Yuan dahil medyo pabiro din ang pagsabi nito. Doon ang sumagot si Lito na, "Imposible ang gusto mo," tinuring at kinilala kanyang tito. Pero para kay Yuan, maliit na bagay lamang yon dahil hindi naman talaga sila magkadugo ni Florence. Ngunit sa mata ni Lito, kahit napakayaman ni Yuan, hindi naman magiging mabuting mister ito para kay Florence. Alam niya na magulong buhay ni Yuan. Si Florence din ang apple of the eye ni Lito, kaya hindi siya papayag. Doon na nagsabi si Lito na hindi siya papayag sa gustong mangyari ni Yuan at uminit din ang kanyang ulo at pinagalitan si Yuan. Doon na hinawakan ni Yuan ang kwelyo ni Lito, sabay sabing, "Alam mo ba kung sino ang kausap mo?" Sabay suntok sa mukha ni Lito na ilang beses. Tanging pagtakip na lamang ng mukha ang nagawa ni Lito para maprotektahan ang sarili. Si Lito ay 5'4 lamang at mas maliit kumpara kay Yuan, dahil si Yuan ay 5'11 at halos 80 kilos. Kaya kung pagbabasehan ng tangkad at bigat, mas malakas si Yuan kumpara kay Lito. At pagkatapos ng 8 taon na umaasa lamang ang pamilya ni Lito kay Yuan, hindi maiiwasan na may takot sa puso ni Lito. Pero dahil sa ginawa ni Yuan, biglang kinuha ni Lito ang martilyo na nasa tabi ng isang flower vase. At binantaan si Yuan na huwag siyang lumapit. Tsaka tumakbo palayo papuntang garahe. Sa puntong yon ay naalala ni Lito ang kanyang naimbentong baril na nakadisplay, kaya naman tumakbo siya papuntang foyer at kinuha ang baril. Sabay tutok kay Yuan at sinabi na huwag kang lumapit. Hindi naniniwala si Yuan na kayang iputok ni Lito ang baril sa kanya. Tumawa pa ito at sinabi na wala kang lakas ng loob para iputok yan. Dahil sa naghalong galit, pagkataranta at iba pang emosyon, pinutok ni Lito ang baril at natumba si Yuan sa sahig nung tinamaan. Pero para masigurado na hindi na makatayo at makapanlaban pa si Yuan, nilapitan siya ni Lito at saka napaputok muli at tumama malapit sa puso ni Yuan. Bandang alas 11 ng gabi ng parehong araw, tumawag ang misis ni Lito sa 911. Mabilis na nagresponde ang mga pulis. At dahil hindi sila sigurado kung may baril ba si Lito, nagantay muna sila sa labas ng bahay at nagmanman. Bandang alas 3 ng madaling araw, nakarinig sila ng tunog ng electric saw. Bandang alas 4 ng umaga, uminom si Lito, umakyat at natulog. 6:27 ng umaga, nagising si Lito, pumunta sa kusina at nagluto pa ng noodles para sa kanyang sarili. Tinawagan siya ng mga pulis pero hindi niya sinasagot. Alas 8 ng umaga, sinagot na niya ang telepono. Doon na sinabi ng mga pulis na lumabas siya ng bahay at makipagtulungan ng maayos. Lumabas si Lito at kaagad siyang pinosasa ng mga pulis. Pumasok din ang ibang pulis at sinuri ang buong bahay. Doon na nila nakita ang putol-putol na katawan ni Yuan. Kaya pala sila nakarinig ng electric saw dahil yun ang mga oras na pinagputol-putol ni Lito ang katawan ni Yuan sa 108 na piraso at ipinasok sa malalaking box. Unang bahagi ng 2020, sinintensyahan si Lito ng 10 years at 6 months na pagkakakulong dahil sa kasong manslaughter at insulting human remains. Sa panahon ng paglilitis, pinag-usapan din ang tungkol sa naiwang ari-arian ni Yuan. Hindi nakapag-iwan ng will si Yuan at nag-iwan siya ng ilang milyong dolyares. Wala siyang asawa pero marami siya naging karelasyon na hindi seryoso. Marami din ang gustong magpanggap na asawa ni Yuan. Katunayan, sa araw ng kanyang libing ay may pumunta na 3 babae at 2 bata na nagpakilalang asawa at mga anak ni Yuan. May iba ding babae na nagpunta at nagsabing inanakan daw sila ni Yuan. Pero matapos maisagawa ang paternity test, lumalabas na 5 sa mga batang yon ay totoong anak ni Yuan.
Nakakita din ng mga pulis na manghubad na larawan at sex tapes na kinuha ni Yuan sa iba't ibang babae mula sa kanyang computer. At listahan ng mga babae pati ang kanilang edad at kung saan sila nakatira. Maliban sa mga babaeng inanakan ni Yuan, may mga kamag-anak pa na ipinaglalaban ang mana. At syempre kasama na sa listahan ng mga kamag-anak na yon ang misis ni Lito na pinsang buo ni Yuan. Pating ina at kapatid na lalaki ni Yuan ay nakikipaglaban din sa mana. Sa huli ang 5 nagpositibong anak ni Yuan ang siyang nakakuha ng naiwang mana at hinati yon sa kanilang 5. Bago mag-edad 18 ang mga bata, may karapatan din ang kanilang mga ina na tumira sa mansyon ni Yuan. Pagkatapos mamatay ni Yuan ay katunayan kaagad na nag-withdraw si Clara ng 2 million Canadian dollars mula sa kanyang account. Kaya naman kinasuhan din siya kalaunan ng fraud.